Ito. Okay, good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. So, welcome po sa atin pong pangalawang klase, no? O pangalawang session. Our subject is Project Apollos. Mas maganda pong maging title is Project Apollos kaysa Apollos Project. So, magkaiba po ng kahulugan yun, ano? Kaya mas gusto ko yung Project Apollos, parang Oplan Apollos. Diba? Kasi nga, marami po sa atin talagang maalam na eh. Pero sabi nga, turuan ang pantas, lalong magiging pantas. Kaya biyaya po ng Panginoon, marami po tayong mga bagong muka. Ano po? Amen. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Let us pray. Pastor Jackie, open us in prayer. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Panginoon, patuloy na malapit sa iyo, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Patuloy na nga po, Panginoon, bigyan ng wisdom and knowledge, Panginoon, ang magtutulong po sa amin na si Bishop. Tulungan niyo rin po ang makikinig dito na may sagawa rin po namin at patuloy ang Diyos na bigyan niyo kami ng wisdom and knowledge din, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, na iyong salita. Ikaw pong patuloy na magturo sa amin, O God, madalas dito, kumilos ka sa aming kalagitnaan, naaniya ka namin sa aming kalagitnaan, O Lord. Maraming po sa lahat, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin, sa aming pag-aaral nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Okay, so bago po ako magpatuloy, good morning, good afternoon, Bishop Al. Pakilala po muna yung mga yung mga first timer o mga bagong muka. Welcome po kayo sa Andrew Theological Seminary, na po. So, pero gusto namin marinig yung inyong anong name ninyo, anong ministry, yun na lang po siguro. Name and ministry. Andiyan si Bishop Al. Welcome po, Bishop Al. So, ladies first, kayo na po. Nahin niyo na po. Nagtanong po sa lahat. Ako nga po pala yung kasama ni Pastor Rodney. Actually, kataon na po ako sa ministry, sa church. Ang handle ko po ay mga nanay at mga kabataan ko. Yeah. Pastor LV Banyas. Welcome po. Ako FB sa LB. NB. Sir. So good afternoon po. So my name is Pastor Jim, one of the youth pastor po under po na Pastor FB. Dali ang ministry din po na handle po is mga youth din po, mga kabataan. And also, as secretary din po din Pastor FB sa Gresham Church. Okay. Good afternoon po sa bawat Thank isa. you. Sir. Hello po, ako si Sean, isa sa mga Johnny. youth pastor din. And sa music ministry po, band leader po sa church, and at the same time po, nag-lead din po ng mga youths sa church po na. Yun. Kayo po. Okay. Ako si Aaron Jan Kapapa po. My ministry po is sa music po I'm a music leader. Good afternoon po, ako si Samus Madonna and my ministry po is leading a youth leader. Youth leader. Sams Madonna, anak ni Pastor Eric. Panganay ka, no? Pastor Eric. Okay. So, parang common, mga music ministry department, Alam niyo po, ang mga musikero, isa raw po yan sa mga mainitin ng ulo. Tama ba yun? Mainitin ng ulo. Mga sumpungero, parang gano'n. At ang mga musikero po, pag hindi po sila nagsilalim sa salita ng Diyos, madalas po, hindi ko man sinabing lahat, madalas, majority, nagiging mga pasaway ng simbahan. Tama ba? Nagiging sakit ng ulo ng pastor. Yung mga musikero na hindi rooted sa Word of God. Kaya nasa tamang hakbang kayo. Diba? Para kasi po, yung mga musikero naman na naging rooted ng Word of God, merong another level na panawagan na inihahanda ang Diyos sa inyo. Karamihan sa kanila nagiging pastor, katulad ng musikero, magaling na musikero, di ba? So, kaya
yung mga hakbang ninyong ito ay angkop na angkop. Lalo na pag nararamdaman ninyo na kayo ay merong tawag sa Panginoon. May panawagan, sa special na panawagan. So, ayan. Balik tayo sa ating manual. Project Apollos. Dito na po tayo sa page 16 yata. Tama ba? Yes po. Page 16. The Bible as a book. Sabi nga, ang Biblia po ay sinulat ng tao para sa tao. The Bible as a human book. In approaching the Bible, it is a self-evident truth that the Bible is a human book. Like other books, it is written in language spoken by people for the purpose of communicating ideas from the writers to the readers. From the writers to the readers. Mula sa nagsulat hanggang sa mga bumasa. At merong mga unang sinulatan yan. Ang tawag doon, first recipient. Sila po ang first hand na mga tumanggap na mensahe na ito. Sa unang natin, sa hermeneutics na subject, yung definition ng unang hermeneutics natin, sabi ron, it is the study of essential principles on how to understand the meaning of a biblical text and how it should be applied in our contemporary setting. So reviewin niya na lang ninyo mamaya sa ating ano po. Para bagang sa Tagalog, ang sabi roon, pag-aaral ng alin? Ng mga principles. Anong principle? Essential principle. Mahalagang mga prinsipyo. For what? On how to understand the meaning of a biblical text. How to understand. Hindi basta-basta binabasa lang ang Bible. Meron pong angkop ng tamang pangunawa. Anong uunawain mo? Yung kahulugan. Mahalaga po na maibigay natin at mailapat natin ang tamang kahulugan ng mga talata na binabasa po natin. At ang kasunod dito, how it should be applied in our contemporary situation or contemporary setting. Sa panahon natin ngayon, kung paano po natin siya i-apply. At sa unang hermeneutics natin, meron po tayong principle na common. Ano yon? Yung 5 Ds. Ano yung unang D? Distinguish the genre. Genre. Pangalawa? Digging out the history. Pangatlo? Discerning the author's intention. Pangapat? Draw out the principle. At panlima? Determine the application. Yun. So, yung 5 na yan ay napakahalaga na ma-memorize ninyo. For you to interpret properly, no? Para maibigay po natin yung sense, yung diwa ng mga talata na atin pong binabasa. At kung paano po natin siya mai-apply properly in our contemporary situation. Sa pangalawang bahagi, the rules or principles for interpreting the Bible are not arbitrary. Pag sinabing arbitrary, ano yun? Tagalog, arbitrary. Parang di siya parang
bagay na sinabi mo na walang basihan, parang Yung walang basihan. walang basihan, parang haka-haka, parang Yun. parang- Hindi marami mga pastor, 'di ba? Nag-i-interpret ng Bible o nagpapaliwanag ng Bible, haka-haka, kuro-kuro. Walang basihan. At dahil doon, hindi na ilalapat ang tunay na kahulugan ng mga talata na binabasa natin. So, the principles of interpretation are not invented. Sagutan po ninyo. Hindi po ito imbento lang o sarili mo lang pananaw. Pagka imbento mo lang yan o sarili mo lang pananaw yan, ang tawag diyan ay eisegesis. Di ba? So, pagka Bible ang siya nagbigay ng interpretasyon na ginamitan mo ng principle, 5Ds, di ba? Exegesis ang tawag. Amen? So, the principles of interpretation are not invented or learned, but are part of the very nature of man. Man as a communicator. Sino yung communicator? Yung mga author ng Bible. Amen? Human author. Has always sought to address other human beings in ways that would enable them to comprehend the speaker was saying. Amen? So, ang mga human author na ito, talagang nagsaliksik sila at sinulatan nila yung mga grupo ng mga tao o kaya partikular na tao o kaya Israelita, sinulatan nila, no, yung mga tao na ito upang maliwanagan sa pamamagitan ng kanilang mga isinulat na ito. Amen? So, when a person is addressed, he is automatically engaged in interpretation when he seeks to comprehend what is being communicated to him. Ibig sabihin, kung ang tao o ang human author na nagsulat at merong sinulatan, tama? Tandaan po natin, tayo po ay nakikibasa lang sa sulat ng may sulat. Hindi pa kalamil. Huwag muna natin masyadong isiksik yung ating po mga sarili. Lagi ko nga sinasabi, hindi lahat na nasa Bible applicable sa atin. May mga nakasulat diyan para lang for the purpose of history. No? May mga utos diyan na hindi angkop sa atin. Para lang sa kanila. Kasi kapag lahat yan ay para sa atin, apply kaagad natin ngayon. Isa yung ritual na kanilang ginagawa when they worship the Lord, nagdadala sila ng mga hayop. Di atin yan. Kanila lang yan. Amen? So, para malaman na ang interpretation properly, isangguni natin yung author. Amen? Ibalik natin kay author. Like for example, Book of Peter. Si Peter ang author dyan. Inspired by the Holy Spirit. 1 Timothy, 2 Timothy, sinong author? Pablo. Diba? So, Book of Matthew, Book of Mark, Book of John. May mga human author yan. The Book of Pentateuch, yung una 5 aklat ng Old Testament. Si Moses ang author. So, ang problema sa mga bumabasa ngayon, ginagamitan ng eisegesis. Na kung buhay lamang ang author,
magre-react. Tama ba? Bakit magre-react? Kasi mali ang pagbibigay natin ng kahulugan. Tama? Kaya pag mali ang pagbibigay mo ng kahulugan, maapektuhan pati homiletics mo. Preaching. Kaya mahalaga po yung tinatawag na proper interpretation. So, ganyan kahalaga yun. Hindi mahalaga. Mahalagang. Pangatlong stanza, in other words, the principles of interpreting the Bible are simply description. Simple description of the way people think and read when they seek to understand the meaning of any writing. They are not inventions. They are discoveries. Amen? So, rather than being created, they are observed. Ibig sabihin, obserbahan lang natin yung talata. Amen? Pag-aralan. At kapag alam natin ang proper na paggamit ng interpretation, mai-interpret mo siya properly. Bakit napakahalaga ng proper interpretation? Kasi nga po, sabi nga ng James chapter 3 verse 1, actually, binibigyan ng babala doon yung mga gusto maging guro. No? Huwag niyong asamin na kayo maging mga guro. Bakit? Kasi stricto ang hatol sa mga tagapagturo. Basa po 3:1 ng Santiago. Hindi basta-basta magturo, hindi basta-basta mangaral. My brethren, be not master, knowing that we shall receive the greater condemnation. That you shall receive greatest. No, di ba? Strict na hatol. Sa mga guro po yan. Kaya mahalaga po na lalo kayo, mga pausbong kayo, no? Mga contender to become pastor someday o pastor na ngayon, di ba? Yung panawagan po ninyo, personal yan. Pero yung pagpapabuti sa panawagan, iba po yan. No? Paano mapapagbuti ang panawagan? Kasama po sa pagpapabuti ng panawagan ay ang pag-aaral. Amen? Sabi nga po ng kasabihan, studying is not a waste of time. In like manner, that sharpening our axe is not a waste of time. Amen? So, ganyan kahalaga yung tinatawag na pag-aaral. They are not inventions, they are discoveries. If they were arbitrarily devised by men, then each person could make up his own rules. But since these principles are part of the way man normally communicates, they are to be considered universal. They are not special rules applicable only to the Bible study. Roman pang-apat na stanza. Kayo naman po bumasa, Pastor Edwin. Ikaw nga. As with any other book, the Bible was written in languages that were intended to communicate concepts to its readers. This is the purpose of a written communication, to help readers understand something, that is, to convey an idea, to communicate. Communication, whether spoken or written, always involves three elements. Okay. So, ano po ibig sabihin niyan? Anybody who can explain? Mga potential na mga guro?
What does it mean? Paragraph number 4. Try. Parang tulad lang siya ng mga karaniwang libro na nagko-communicate ng mga konsepto sa mga bumabasa. Para matulungan ng mga readers na maunawaan kung ano yung idea na i-communicate niya. Tsaka yung purpose. Bakit kasi nung Yun. So, parang common book lang din, ano? Na kailangan mo siya i-communicate. Pwede mo siya i-communicate, pwedeng verbal, at pwedeng written. Ito, written ito kasi book ito. So, meron siyang 3 elements. The first element is all about the speaker or the messenger or the author, of course, di ba? And the second element is the message, the content, the subject. So, given in intelligible, audible sounds or intelligible written symbols, and of course, the hearer or the reader. So, yung tatlong elements, ano? The speaker or the author or the messenger, isang lang yan. The message or the subject or the content. Hindi po pwedeng wala kang message, ano? At meron kang reader or hearer. So, the purpose of the speaker or writer is to convey to the hearers or readers an idea he has in mind. Amen? Ang layunin daw po ng speaker o ng writer, yung maihayag niya, no? Mailahad niya sa kanyang tagapakinig o tagapagbasa. Ng alin? Ng nilalaman ng kanyang mga kaisipan, ng kanyang puso. Amen? Yun ang purpose. He does this by means of linguistic symbols common to both the communicator and the ones receiving the communication. Kita niya, yung tinatawag na linguistic and using symbols common. Common to whom? Common kanino? To the speaker and the hearers. and to the reader. Di ba? Gagamit sila. Hanggat maaari, dapat pati linguistic eh. Nalala ko nung nagbe-preach ako sa Pangasinan, punta ako Pangasinan. Share ako ng Word of God doon. Tapos kung mag-preach, sabi ng matanda doon na Bishop, sana mag-preach din kayo ng Panggalatok. Para ako kasi hindi pala lahat doon marunong mag-Tagalog. Kaya, challenge ka, kaya yung communication, yung lingwahe nila, kaya mong salitain. Diba? So, ganyan din, ano? Challenge yun, ano? Kailangan pala mag-aral din pala ako ng Panggalatok na lingwahe. Interpreter ka noon? Oo. Interpreter ka pala dati. Oo, yun. Isa pa yun. Minsan may miyembro tayo na dumadalo, pipi. Kahit sigaw mo dyan, kahit ano mo dyan. Kailangan may gumaganon-ganon din. Diba? May interpreter din nun. Language, naman, symbolic, naman. Hand gesture naman ang ano. Kaya magkakaintindihan ng speaker at saka reader kung same ang lingwahe nila. Di ba? Kung same symbols ang kanilang mga ginagamit. Di ba? Tayong mga bumabasa ngayon, minsan may kultura sila, ang pinag-usapan nila, speaker ito writer ito.
Tapos sinusulatan niya, kaparehas niya ng lengguwahe at kaparehas niya ng kultura. Diba? Tayo naman nakikibasa lang doon. Ina-adapt natin. Diba? Ina-apply na kagad natin ngayon. Hindi naman ikaw din sinulatan dyan. Paano mo may piga? Pigaan nyo. Ano yung principle na yan? Yung timeless or time-bound? Ganyan kaselan ang interpretation ng Word of God. Amen? So, and the ones receiving the communication, the desired result is that the hearer or the readers will understand in their minds the ideas conveyed from the minds of the speaker or the writer. That is the very purpose, to understand ng alin? Yung mind ng writer. Hindi yung mind mo ang ipipilit mo ilagay sa utak ng writer o ng author. Okay? Di ba sa dami natin napasadahan ng mga talata na na-violate na maraming mga tagapagturo? Yung utak ng author, yung inialahad ng author. Kailangan matumbok po natin ang utak ng author. Kung anong kanyang ibig sabihin diyan. Huwag natin ipilit yung laman ng utak natin. Kasi may mga pre-understanding yan eh. May mga biases yan. Narinig natin kay pastor, narinig natin sa mga nagturo sa atin. Tuloy pinag-usapan natin kanina about prosperity. Narinig natin prosperity, pera yan. Puro pera pinag-usapan diyan. Pero meron palang malalim na kahulugan ng prosperity. Di ba? So, hindi ko inaano yung pera. Okay yung pera. Pero nakita natin kanina kung paano natin balangkasin talaga. Okay? So, the purpose of the speaker or writer is to convey the hearers or readers an idea he has in mind. You know? To convey. Pag sinabing to convey, mailahad. Di ba? Maisalin. Kung anong idea meron siya. Kung anong layunin na meron siya. Maintindihan ng kanyang tagapagbasa, tagapakinig. Amen? So, a person can know the mind of a speaker or the mind of author only by what he says or writes. Amen ba? So, ang tao daw po, malalaman mo po ang laman ng kanyang utak, minsan nga pati puso, diba? Kapag ka ang tao ay nagsalita, diba? Pag nangusap yan, pag nagsalita yan, malalaman mo kung gaano karumi ang puso, kung gaano karumi ang utak. Pero pag hindi nagsasalita, aaralin mo pa. Di ba? Mangangapa ka pa. Pero once na nagsalita yan, madidiscern mo na anong klaseng karakter meron ng tao na ito. Lalo na yung mga biruan, yung mga lalo na yung mga biglaang mga senaryo na nakakagalit. Kasi nga nagbabasketball kami. Mga pastor naglalaro. Magugulat kami, hard foul eh. Nagmura yung pastor. Nagputo ko tsinta talaga. Oo. May papailing na lang kami. Tao lang. Actually, sa totoo lang, magkakaalaman po na ugali, karakter, sa panahon na hindi maganda ang sitwasyon. Diyan lilitaw ang nasa loob. Pero pagka maalwan, pagka maayos, magandang
Wala yan. Puro praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po. Good morning po. How are you po? Galitin mo yan. Di ba? Asarin mo yan. Okay. Parang ganyan din, ano? Kaya dito, ang challenge sa atin, mabasa natin ang puso at laman ng utak ng nagsulat. Amen? Kasi yung nagsulat, kinasihan ni Holy Spirit. Hindi naman nila isulat yan na ano lang eh. Since the Bible is a human book, given as a written communication in human language to be understood by people, several rules stems from it. Amen? Several rules stems from it. Mga rules na nag-ugat galing dito. Sabi nga kung ang Bible, dahil ang Biblia ay aklat para sa mga tao, isinulat sa mga tao, communicate sa mga tao, no? At ginamitan ng mga human languages to be understood by people. So, there are several rules stems from it. Pero bago ko puntahan yun, regarding sa speaker, regarding sa the message, and regarding doon sa hearer, alala nyo yung sa dati nating nakarang hermeneutics natin, yung salitang code. Alam niyo yung code? Code. Ito yung systematic statement of the law. Code. At merong encoder. Pamilya na kayo? Yung code, may nag-encode. Ang tawag sa nag-encode, encoder. Ang code, ito po. Ito na yung code, already written. From Genesis hanggang Revelation. Code. Amen? At yung code na ito, merong ginamit na human author. Ang tawag sa kanya, encoder. Okay? Someone who convey the information. At yung sumunod na salita, decoder. No? Decoder. Code, the written word of God. The speaker, the author, they are the encoder. At yung mga bumabasa, they are the decoder. Amen? Kaya siguraduhin po natin as decoder, when we are decoding, no, dapat reflection. Parang Xerox copy lang nung mindset ng nag-encode. Hindi ba natin pwedeng ibaliwala yun? Amen? Ganyan kahalaga. Sample nga, Ecclesiastes 11:1. Sabi roon. Ecclesiastes 11:1. Iasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Yes, sir. Sapagkat inyong masusumpangan pagkaraan ng maraming araw. Cast your bread upon the waters, and after many days you shall find it again. Hirap ano? Sabi sa Tagalog, ihagis mo ang iyong tinapay, at pagkalipas ng ilang araw, ito'y iyong muling masusumpungan. Oh, ginagamitan kagad natin ng tinatawag na ICGCs. Oh, sowing and reaping kagad ang inisip natin. Diba? Tumulong ka, tutulungan ka. Parang gano'n, di ba? Pero
May historical background yan. Merong literary background. Bakit sinabing cast your bread upon the waters? And after many days you shall find it again. Do you have any idea bakit sinabi ni si Solomon nagsalita dyan, di ba? Bakit? Kung halimbawa literal, bumili ka na ng pinakamatigas na tinapay sa bakery, ihagis mo sa Manila Bay, balikan mo kinabukasan, Wala na. Yun, tumali ng isda. Wala na. o di ba? Muli mo bang masusumpungan? Ay di, hindi pala tama yung Bible kung gano'n. So merong tinatawag na historical context, geographical context. So, sa atin, pag sinabing bread, ang iniisip kagad natin, bread from bakery. Tama ba? Eh, nung kami, nung 70s, nung 80s parang may bread ka ba dyan? Pera yun. Yung bread means pera. Project of sin, bisa. Diba? Yung time na yun, di ba, Bishop? Magkaida naman tayo, di ba? Pero, ganun no? Kita nyo, iba pala kahulugan ng bread noon. Eh, dito, ano yung bread na tinutukoy? Cast your bread upon the waters. Ah? Ayun na, yun na nga, kagad yung aplikasyon na kagad iniisip natin eh. Dito sa Good News Translation, ang sabi niya, invest your money in foreign trade and one of these days you will make a profit. Paragraph na yan, yan na, paraphrase na. Paraphrase. Paraphrase na. Pero kung ginamitan mo lalo, King James Version, how can you interpret? Yan, ano na, parang aplikasyon na yan, no? Investment na yan, No? Pero, ano ibig sabihin ng bread doon? Kasi Bishop sa Proverbs 19:17 sa King James, he that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will be paid him again. So, yun na nga, yun na yung kagad na sowing and reaping, pagtulong sa mahirap, pagtulong sa yun na yung ating kagad na giging kaisipan. Pero basahin muna natin ang utak ng nagsulat bago yung utak natin. Yung pakahulugan natin ngayon. Bakit sinulat ni Solomon ang mga bagay na ito? Meron ba siyang lugar na binabanggit? And what does bread means? Kaya sabi nga sa inyo kanina, pag bread, para naisip natin kasi yung salitang Bethlehem, actually ang pronunciation niya Bethlehem. Beth means house. Lechem means yung Beth Bethlehem, house of bread eh. Pag pinagsasabi dalawang salita. House of bread. Kaya yung sinabing Bethel, house of God. Kaya Beth means house and then El means God. Lechem means bread. Yung Lechem na ito yung bread from bakery. Pero yung bread diyan, it is not referring to like ganyan mga bread. Yung bread yan seed. Pumasok yung seed, magtanim. Ihagis mo ang binhi sa ibabaw ng karagatan. Paglipas ng ilang araw, ito'y iyong muling masusumpungan. Kaya pala, Bishop, sa Old Testament, may ganyan ginawa yung mga Israelites, di ba? Pagkatas ng kain, yun yung pinatapon na sa ilog para aanunin yun. Kung sasasampin yun, pagdating yun for how many years, makikita may tubig na din. Okay nga. So, they will harvest. So, meron lugar na siyempre, kasi mag-high tide. Tataas ang tubig dagat yun. Ngayon, may bread ka,
hagis mo dyan. Tapos maglo-low tide. Pag nag-low tide, yung naihagis mong bread, tutubo. Magiging binhi. Cast your bread upon the waters, and after many days, you shall find it again. That is the true meaning, according to the author. Principle na ina natin. Yeah. Yung paraphrase, pagtulong. Yun na yun. Diba? Pero merong unang kahulugan talaga. Matumbok muna natin ang kahulugan. Ha? So, kasi hindi porket bread, akala natin isa lang. Iba-iba kasi yung kahulugan eh. Hindi porket love, isa lang ang kahulugan ng love. Hindi porket world, daming definition, daming kahulugan. Kailangan mo titignan ng Greek word niyan, o kaya Hebrew word niyan. No? Hindi porket Hades, ito yung Hades, di ba? Pinag-usapan natin. Hades, ang alam natin, impyerno kaagad. Eh yun pala, ang Hades na tinutukoy dito, libingan ng mga patay. Kaya pag hindi ka maalam sa proper interpretation, maliligaw ka. Same words in English, but different interpretation or translation in Greek word and in Hebrew word. Amen? Okay? So, 10 rules to understand the Bible. Mga rules. Rule number 1. It's biblical writing. That is, its word, sentence, and book was recorded in a written language and followed normal grammatical meanings, including figurative language. Ang tawag, grammatically. Grammatically. Kamahalaga yun. Ano na po ito? Bawat biblical writing, bawat salita, di ba? Yung isang talata, it composed of words di ba? Ilang words ito. Yung mga pinagsama-samang salita, naging naging sentence. Di ba? O kaya nagkaroon ng tinatawag na phrases. Bawat phrases na nagsama-sama, naging sentence. Tama? So, yung mga sentence na nagsama-sama, naging isang talata. Amen? Kasi sa isang talata merong isang salita, dalawang sentence, di ba? May 3 sentence. No? Bibihira lang po yung isa lang ang pangungusap diyan. Pinagsama-sama sila. So, nakabuo ng isang talata. Pinagsama-samang mga talata. Ano nabuo? Tingnan nyo. Paragraph na. So, pinagsama-samang mga paragraph. Ano nabuo? Paragraph ba? Chapter. Kasi yung pinagsama-samang mga talata ang nabuo context. Nakabuo ng context. Bawat context may subject. May kanya-kanyang context yan. Kaya hindi ka mauubusan kapag ang preaching mo expository. Yan. Like for example, dito lang sa book of Ezekiel, ilang context ito. Ang unang context, the vision of 4 figures. Yun ay subject. Pangalawa, vision of divine glory. Chapter 1, verse 22. Tapos yung sumunod, the prophet's call. Andiyan na yun Konteksto yan Isang context yan. Kung pupunta ka naman dito sa Bagong Tipan, lalo nang mas madali. Di ba?
Oh. Halimbawa, Mark chapter 7. Ang unang context, followers of tradition. Chapter 7 verse 1 hanggang verse 13. Subject na po yan. Diyan ka na kukuha ng ituturo mo. Diyan ka na rin kukuha ng mga puntos na sasabihin mo. Ikot-ikot ka lang diyan. Di ba? Yung sumunod, the heart of man. Chapter 7, verse 14 hanggang 23. Ang puso ng tao. Subject na eh. Hindi katulad ng preaching ng topical. Nagsimula ka kay Genesis, nagpunta ka ng Malakay, nagpunta ka ng Santiago, nagpunta ka ng Pahayag. No? Around the world preaching. Di ba? So, ang mahirap noon, bawat talata kailangan mong ipaliwanag. Eh, hindi mo nga pinapaliwanag. Nagkukwento ka lang ng kwento ng buhay mo. Di ba? Kwento ng mga karanasan ng ibang mga tao. Na nangyayari, hindi na e-edify ang salita ng Diyos. Which is, ang bumabago ng buhay ng tao, hindi yung kwento ng buhay ng kapwa mo. Ang bumabago ng buhay ng tao ay walang iba, yung salita ng Diyos na nahasa, na edify. Pag binibitawan mo yan, may kapangyarihan yan. Higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. Edification of the Word of God. Very powerful ito. Makapangyarihan ito salita ng Diyos. Nawawalan lang o nababawasan lang ng kapangyarihan dahil sa mga tagapagturo. Huh? Nasasayang eh. Di ba? Pero kung ang mga tagapagturo ay hasang-hasa sa pag-i-interpret at pangangaral, pag nangaral yan, powerful yan. Dynamic yan. With boldness. With anointing. Amen. Sinasamahan ng Diyos ang mga tagapangaral na nangangaral ng ayon sa kanyang salita. Tuwa ang Diyos yan. Huwag natin gawin diving board ang Word of God. Marami po mga pastor, buksan natin ang talata sa ganito, binasa. Pagtapos basahin, walang interpretation sa talata na binasa. Walang explanation. Walang puntusan doon. Walang subject doon. Ginawang diving board ang talata. Iniwanan ng talata. Lumangoy na lang ng kung anong klase langoy. Langoy aso, langoy pagong, langoy. Nagtumbling pa, everything. Nasaan ang edification ng Word of God? Nasaan ang interpretation niyaan? Yun ang hamon sa atin. Okay? So, grammatically. Kaya nga ako umupo dito eh. Tapos hindi. Sulat muna ako. Ito po kasi. Ano ba yan? Be familiar sa tinatawag na 3 words. Tatlong mundo. 3 words.
ng talata. Sumunod, mundo ng nagsulat ng talata. Mundo ng bumabasa. Contemporary reader. Ito po yung mundo na to. Ito po tayo. Ito yung mundo natin. Tayo ito mga to. So, etong mundo natin, meron po tayong tinatawag na worldview. Meron po tayong presupposition. Presupposition. Language. Culture. Tradition. Yan. Ito po yung mundo natin. Yung mundo ng author, same din. Meron din silang worldview. Meron din silang presupposition. Merong language, merong culture, merong mga tradition. So, ito po tayo, world of reader. Ito yung mundo natin. Ang binabasa po natin, ito. Tama? Mundo ng mga talata. Yung Bible. Kompleto na po yan. So, sa Bible, kailangan natin sa alang-alang yung tinatawag na anyo ng mga pagkakasulat. Literary form. Ang tawag nila doon, genre. Genre. Ang mga genre po pwedeng narrative, po pwedeng poetry sa Old Testament, pwede Epistle. ano ba? Epistle. Wisdom literature, Literature. sa Bagong Tipan, gospel, Gospel. parable, Literature. apocalyptic. So, ang dami palang genre dito. May sub-genre pa nga yan. Pero merong common genre. Major genre. Tawag ito. At itong mundo ng mga talata, you can interpret it properly according to the genre. May proper interpretation ng mga talata na ito depende sa talata, sa genre ng talata. Walang talata na hindi kasama sa genre. Yan. So, pag narrative siya, may proper interpretation ng narrative. Pagka poetry siya, mayroong proper interpretation ng poetry. Wisdom literature. Pag gospel, may proper interpretation. Pag parable, may proper interpretation. Pag epistle, may proper interpretation. Apocalyptic, may proper interpretation. So dito pa lang. Hindi mo pwedeng hindi mo isasalang-alang ang genre ng talata na binabasa mo. Okay? Ito na binasa mo. Sanggunin mo yan. So, sa 5Ds natin, yung 5Ds, ano yung 5Ds? Distinguish the genre. The genre. Kita mo unang hakbang pa lang, yan na. Diba?
Pangalawa, Dig into the history. Ah, Dig digging. into the history. The history. Digging. out. The history. Discerning the author's intention. Author's intention. Drawing out Grow out the principle. the principles. Lima, Determine the application. Drawing out the principle. di pamilya dito. 5 Ds in hermeneutics o hermeneutical skills. Ano kasi verb yung 5 days? Okay. Yung distinguished na genre, saan siya mapupunta? Saan siya? Text. Yung number 1. Word of text. Ah? Word Word of of text. text. So dito pala siya. Digging out the history. Ano? Saan siya? Sa reader. Yes, Word. author yan. Word Word of author. Author. Discerning the author's intention. Doon din. Dito pa rin. Word of author pa rin. Drawing out the principle. Saan siya? Sa text. Nagdodraw ka ng principle. Sa text. If it is Word of text, if word it of is author, o word of reader? time bound or timeless. Yes. Sa drawing out the principle, huwag niyong kakalimutan yung dalawang salita. Time bound Timeless. or timeless. So, saan ito? Sa reader. Panahon natin. Itong talata na ito, na binasa mo, binasa ng reader, kailangan mo siyang ibalik sa mundo ng nagsulat. Kanya? Tayo, binasa natin siya, para maintindihan mo to, ibalik mo dito. Kasi siya yung encoder niyan eh. Siya ang nag-encode dito. Tama ba? Ito yung encoder. Tama niyo? Ito yung code. Yung text, word of text, code yan. Na in-encode ng author. For us to interpret properly ito, isanggunin natin sa kanya. At ibalik natin sa mundo natin. Yeah. Ganun ang flow. Hindi yung binasa mo siya, balik mo kagad sa mundo mo. Ay, si Jesus yun. Ikaw ang nagbigay ng kahulugan. Buti kung makachamba ka. Chamba-chamba, pwede. Katulad kanina, di ba, yung Ecclesiastes 11:1. Merong utak ang nagsulat niya. May isip niya, may geographical background yan eh. Cast your bread upon the waters and after many days you shall find it again. Kaya nagbibigay na kagad tayo ng ating mga sariling kahulugan. Diba? Pero meron pala siya munang binibigay na kahulugan. Pigaan na lang. Matapos natin wala. Ito yung pang-apat, pigaan ito. Ano ba ito? Time-bound or timeless? Pag napiga ko siya as timeless,
Pag nakita mo, timeless. Pwede nang i-apply Diba? sa... Kasi pag time out sa kanila lang, sa kanila yan. not applicable sa mga sulat ng mga tagapagbasa. Pag timeless sa kanila at saka sa atin, sa lahat ng mga babasa, na timeless siya. Mag-determine ka na ng application. Gumawa ka na ng ano mga hakbang na dapat natin gawin. Isa kasi nakakalungkot, nag-preach ng Matthew chapter 28, verse 19 to 20, for example, 18 to 20. So hinamon niya yung kanyang mga miyembro regarding sa evangelism. Kaya ganito gagawin natin, mga kapatid. Lahat ng mga taga-bago silang ibo-born again natin. Tama? Applicable? Advisable? Applicable? Realidad? Kahit na mag-araw-arawin mo yan. Umaga, tanghali. Mag-24 oras na kayo mangaral ng salita ng Diyos diyan. Hindi lahat ng mga taga-bago sila maboborn again o maboborn again ninyo. Pwede ma-share nyo ng Word of God. Yes. Tama ba? Kailangan yung hamon, kapanipaniwala, achievable. Kasi may mga pastor na ganyan, extreme eh. Wala sa ulo. Extreme mag-isip talaga. Hindi na ako, no? Okay, Hindi ko to. Di ba? Dito yung dalawa, drawing out the principles yun yan. Tsaka determine the application. Isa lang, distinguish na dyan. Digging out the history, word of God, discerning the author's intention, word of God. Yeah. Importante talaga yung history. Madali pa? Pagkanyan. Very challenging, ano? Hindi pala basta-basta. Pero kapag nagawa mo naman yan, Himay yun. hindi ka mapapag-iwanan. Himay talaga dun. Amen? At hindi ka matatakot na marinig ng iba ang pangangaral mo. Maging ang mga miyembro mo, pagmamalaki ka. Pastor namin yan. Diba? Kasi minsan nag-uusap yung miyembro ng mga miyembro. Matindi yung pastor namin, sabi ng isa. Bakit naman? Kasi mahigit 1 oras nangangaral. Daming tema. Daming tema. Diba? May mga ganun, ano? Hindi alam ko ano titibahin niya. Mas matindi naman yung pastor namin. May hindi 1 oras nangangaral. Walang tema. At least yung ito. Pero mas konti na ako Ito yung mga ano nangyayari, no? Sa kakristyanuhan. Kaya, actually, sinulat ko yung mga 3 words. Yung worldview, kasi sabi ko, may worldview ang reader at merong worldview ang author. Diba? Meron silang worldview. Ibig sabihin ng worldview, set of basic beliefs and assumptions about the reality. Set of basic beliefs and assumption about reality. It answers the biggest question of life and shapes you how to think, how to decide, and how to live. Yan ang di ba? Yan ang worldview. Set of basic beliefs. Yan ang At nagde-determine sa iyo ito, paano ka mag-isip, paano ka mag-decide, paano ka mabuhay. Di ba? Like for example,
paano kaya kung wala tayong Bible? Wala na tayong basihan, ano? Katulad ng mga unbeliever, hindi na alam kung saan sila kukuha ng kanilang pananaw. Yung origin of creation versus Big Bang theory versus evolution. Diba? Alin ang mas totoo? Bible o science? Pero pag nasa secular ka, science. At ang gusto ng mga nasa secular, kung ano ang pananaw ng science, susunod ang Bible. Pasusunodin nila ang Bible. Tayo, hindi ganun. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, dapat umayon ang science. Pag hindi sumasang-ayon ang science, reject ang science. Yun ang mga Kristiyano. Tama ba? Hindi. Di ba sa kanila? Higher kung ano sinasabi ng science. Ang Biblia, supporting na lang. Di ba? So, halimbawa, presuppositions. Yung salitang presupposition, beliefs or assumption you bring to the table before start looking for evidence. So, ganun yun. Yun, ano? Ito na po ay paniniwala o assumption na karga-karga mo. Tinanong ko tabi, may karga pa. Karga mo na yun. Diba? Sa totoo lang bago ka mag-aral sa Bible School, bago ka pumasok dito, meron kayong laman yan. May idea yan, may pre-understanding yan, may karga yan. Na ituro na ng mga pastor. Amen? Pre-assumption. Diba? Pre-understanding. Andyan yan, mahirap tanggalin yan. No? Ngayon, mag-aaral tayo ng hermeneutics. Kung ano yung mga laman dyan na hindi pala biblical, wrong interpretation pala, tanggalin. Diba? At kung ano yung tama, nag-aral tayo, hayaan nyo lang yan. Tama pala tuloy nyo. Tama? So, kaso yung iba, ayaw magpatuwid. Diba? Dapat handa tayo magpatuwid. Language. Hindi siya pwede mag-aaral. Diba? Hindi siya ready na matuto. Yun, kapag hindi ka learner. Kaya learner ka, Hindi siya pwede maging disciple. Learner kasi nila. Yes. Kaya language. How human express thoughts, ideas, and using words plus grammar that carry the meaning. Di ba kumisan yung language kahit walang salita? Yun lang, sa inyas lang. Language na. Halimbawa, team mo yan, ka-team mo. Team sa music ministry. Wala, sinyasan na, di ba? Yung ng kamay lang, yun, alam na yun. Diba? Pakiramdaman lang ba? Ako, sa team namin, alam na, malakas yung pakiramdaman namin. Language na yun. Di ba? Pag matagal na kayo magkakasama, parating pa lang yan. Alam mo na kung may karga yan o ano. Di ba? Alam mo na. Hilatsa pa lang na mukha. Alam mo na agad sasabihin niya. Oo, di ba? Mukha sinapian ka na naman ng 10 demonyo, di ba? May karga nga. Kasi nga, language yun, Language. Ganyan ka, So, kultura. Culture. Or kalinangan. Ito yung paraan ng pamumuhay ng isang grupo o ng tao. Ganyan sila, may kultura sila.
At meron silang mga kultura na hindi advisable sa kultura natin. Oh. Like for example, kinsman redeemer, advisable ba yun? Yung pag namatay yung asawa mo, papalit kapatid mo, Kapatid. di ating kultura yun no? Mag-aahanap ka na iba. Para maiba naman. Ay, yung kultura na, yung ang babae sa kanila, low level lang. Ayun, di ba? Di pwede, di Sa pwede kanila. mag-preach, di pwede magpastor. Bakit? Bakit nga pinagbabawalan? Kasi nga, sa kanila, in terms of education, ang pumapasok sa eskwelahan, lalaki. Lalaki yun. Mga kalalakihan. Parang katulad din ng panahon natin ng mga 50s, 60s. Nay, sabi ng babae, anak na babae, aral po mo. Hindi, huwag ka na mag-aral. Okay na siya makatapos sa elementary. Kasi magkaasawa ka din lang naman eh. Bahala na asawa mo sa'yo. Oh. Kaya si babae, aasa talaga doon sa asawang lalaki na nakapag-aral. O, di ba? Kultura nila na sa kasalan, ang naghahantay, bride to the groom. Di ba? Sa atin, ang kultura natin, bride ang, here comes the bride. Oh. Ito, marami kang pwedeng about values. Values, yung mga pinahahalagahan. Mga pinapahalagahan sa buhay. Meron tinatawag na stated values. Ano ibig sabihin ng stated values? Ang stated values, ito yung sinasabi mo na pangunahin sa iyo. Pinapahalagahan mo. That is stated values. Pero meron din tinatawag na real values. What are the difference between stated values and real values? Pag sinabing real values, yung katotohanan sa iyo. Sabi mo, family-oriented ka. Like for example, di ba? Priority mo, pamilya mo. Pero ang katotohanan, ang priority mo, barkada mo. Ang katotohanan, priority mo, trabaho mo. That is real values. Meron kang stated values, pero hindi ka real sa stated values mo. Di ba? Marami mga Kristiyano. Sabi nila, pangunahin nila ang Diyos sa kanila. Stated. That is their stated values. Deklarasyon, sinasabi. Lalo na kapag ka nag-altar call ka, iyak pa yan eh. Tululuha, sipon, uhu, lahat, diba? Daway. Yaya ka pa sa inyo dyan. I surrender all. Mga ganun ba? Surrender all. Pero, yung realidad, yung reality, secondary sa kanila ang Diyos. Di ba? Kahit tayo, mustahin natin yung mga sarili natin. Stated values o real values. Kasi, put God first. Next to God is your family. Namamalian mo ba dyan? Marami pong mga Kristiyano ipinagpapalit sa ministry yung family. Yeah. Which is our first ministry is our family. Hayo ka ng hayo, establish na relationship sa mga tao. Pero yung relationship mo sa family mo, unstable. Pagdating ng linggo, ang bait-bait mo. Pag nasa bahay ka, demonyo ka. Ugali mo,
masahol pa sa unbeliever. Kung makitungo ka sa mga miyembro mo, bait-bait mo. Pagdating sa family circle mo, paano mo mawiwin yung mga yan? Nasaan yung katotohanan? Di ba? Stated values. Putting God first. Next is our family. And then the ministry. Kasi ang akala nila, when you are in the ministry, you have also stable your relationship with your God. Marami po na sa ministry, masipag sa ministry, pero unstable ang kanilang relationship with their God. Tama? Unstable ang kanilang relationship with their family. Diba? Others and you. So, core values, stated values, real values, core values. So, ang tanong, why God first and next is our family? Kaya nga, sabi po ng where your treasure is, there your heart will be also. Amen? So, yung sumunod po, self-understanding. Pagkakilala sa sarili. Kaya sipatin natin. Anong pagkakilala ninyo sa sarili ninyo? Anong pagkakilala ng mga Kristiyano sa kanilang mga sarili? At ano ang pagkakilala ng hindi Kristiyano sa kanilang mga sarili? May present sa akin. Gusto, Di ba? Ano po muna ako, kung na mag-church natin kung po muna sarili. Hinahanap yung sarili. Lalo na mahirap yun. Ano? Hindi nila alam yun. No? So, kaya merong biblical view at saka humanistic view in connection dito sa self-understanding. No? Biblical view, humanistic view. Ang humanistic view, they were looking to themselves. Selfish. That is the mind of a human being. Di ba? Ang biblical view, you are looking to your Creator. Diba? Kasi kung titingnan mo yung sarili, wag na nalamin ka, dami kang reklamo. Hindi ka makukontento dyan sa itsura mo. Diba? That is humanistic view. Pero kung titingnan mo yung view ng Lord, bakit ganyan ang itsura mo? Mapapawaw ka. Diba? Ma-amaze ka sa kadakilaan ng Diyos. Natuwa na ba kayo nung nagsalamin kayo? Nakita niyo yung itsura niyo? Matutuwa ka lang. Pagka, Lord, thank you dahil ikaw ang nag-create dito sa pagmumukha na to. Di ba yung mga gano'n, no? Pasalamat ka. Yun ang ganansya, no? So, yung tanong, yun nga, pagka biblical view, ano ang sinasabi ng Diyos? Di ba? Sa mga problema mo, di ba? Mga nararanasan. Doon naman sa humanistic view, ano ang nararamdaman ko? Puro sarili yan. Kaya depende sila sa kanilang damdamin at nararamdaman. Galit ako eh. Ganun, di ba? So, ang basihan ng mga biblical, salita ng Diyos. Ang basihan ng mga humanistic view, Sarili. damdamin nila, sarili nila, experiences nila. Diba? Pagdating sa identity, sa biblical view, kung ano ang gusto ng Diyos sa akin. Nakadepende sila kay Lord.
At nakadepende sila sa salita ng Diyos. Yeah. Sa humanistic, kung ano ang gusto ko, walang po pwedeng pumigil sa akin. Katulad ng Book of Judges, they did what was right in their own eyes. That is humanistic view. Inalis nila ang Diyos sa kanila. Kaya bagsak sila. Iniiwan sila ng Diyos. Kasi nga, sila ang umiwan sa Diyos. Hinahayaan na lang sila ng Panginoon. Amen? So, kung merong worldview ang reader, merong worldview ang author. Diba? Malayo eh. Yung mundo ng author, 1,000 taon yan. Bago dumating sa ating kapanahunan, 2026 na ngayon. Ikumpara lang ninyo yung worldview ng 50s, 60s, 70s, yung tatlong dekada na yan. Yung worldview dyan, ang layo sa mundo natin ngayon. Di ba? So, anong dyan? Karamihan ng trabaho dyan, farmer, magtataho, jeepney driver. Di ba? Pagka ikaw teacher ka that time, naku. Pag nangangaral sa labi, sabi mga 40, 60, noon kami ganito. Di ba? Ang layo eh. Hindi pwede nagsasakay yun. Nung elementary ako, may 5 centimos na dami nang mabibili. Di ba? Yung pananching, natatanching pa namin yun. Ang dami na nabibili nun eh. Meron ka na mahabang cropek na, chicharon. Meron pang, may soft drinks pa yun. Tsaka yung ampaw. Nutriban. Nakain Nutriban, di ba? So, yung laro natin noon, sa laro nila ngayon, wala. Physical tayo noon eh. Pisikalan. Roblox Diba? na ngayon. Ngayon, Roblox eh, no? Noon, bisa pag nilabahan yung damit ng bata, ang buti. Oo, di ba? Pero pag nilabahan mo, parang wala lang. Pawis lang. Kasi daliri lang talaga Pawis lang eh, no? Ang layo ng nila. Yung panahon noon tsaka panahon ngayon. Nung araw, mga babae, mga kadalagahan, ang damit nila pagkahaba-haba. Tsaka hanggang alas 6 Hindi lilitaw yung sabong yan. Alas 6 na bishop, nasa loob na ng bahay. Wala nang babae. Alas 6, nasa bahay na. Kababait ng mga bata noon. Tsaka disiplinado. Sa eskwelahan nung araw. Binabato ng yung mga estudyante makukulit, mga bata, ng chok, pati yung pambura. Di ba? Pinapadipa. Sino yung pinadipa? Meron libro. Andre, naampas talaga ng stick na, Oo, may stick. Ngayon eh. Mali mo sa palo. Ang babait naman, di ba? Palo yan. Pinag-usapan pa natin 60s, 70s. Pero wala nagre-reklamo. Oo, walang kareklamo mga magulang, walang nagpupunta ro, Walang child, protection. ngayon yung bata, magulang mismo pagka pinalo ng nanay, tatay, papabarangay kita. Nanay papabarangay, pinalo. Noong araw, sasabihin ng nanay, sige, mabuti nga yan, para madisiplina yung anak ko. Oo, ngayon, susugod yung nanay eh. Oh. Papatanggal ang lisensya mo, pero pinag-aralan mo ng 4 years yan. Sa isang kisap mata lang, matatanggal ang lisensya mo. Pero kami bishop Sa yung pagkakamali. elementary. Luhod sa harapan dyan sa may pisara, sa blackboard. Load sila dyan. Di pa may hawak na libro sa likod. Sa Totoo yun. walang reklamo. Magulang. Kaya naging disiplinado naman, di ba? Ngayon, di ba si Hontiveros na meron pa plano, anti-palo bill. Paano mo? Mga maipasa eh. Malayo sa salita ng Diyos, sabi siya. Oo, malayo na. Lihis na sa salita ng Diyos eh. Oo. Diba, ano lang yun. Lalo na ito, pinag-usapan natin. Yung to compare with our worldview, with our presupposition, language, culture, tradition.
Kaibang-kaiba eh. Kultura nila, kultura na kaibang-kaiba. Kaya mahalaga bago Interpret. ka O, mag-interpret ng verse, titiyakin mo talaga yung author. Ba't niya sinulat itong text na to? Ano ba talaga? Di-discern mo yung intention niya. Yes. Yung worldview niya. Ano ba sila noon? Baka hindi applicable ngayon. Yes, ganda. Ganun po ka-importante yung Kaya dumadami kulto. Dumadami kulto. Dahil nga, yung paraan ng kanilang interpretation ng kanilang ginagawa, ICGs sila eh. Tatanggalin ng talata, bibigyan ng kahulugan, ayon sa kanilang narinig doon sa mga opisyalis nila o mga ministro nila. Tsaka nagdig ako, Bishop, umabot mahigit 50 pala ang mga misinterpreted na mga scriptures ng mga Christian Mahigit. born again Oo. na ina-apply natin ng ibang ginagamit natin katulad ng where 2 or 3 are gathered together in my name, I am in the midst of them. Ginagamit ng mga nagpipray at saka song leader yan sa harapan eh. Lalo pag konti O dumadalo. pagkukonti, dumadalo. Store dito hindi naman yung pa. Mahigit 50 verses pala yun. Mahigit yan, sa Dami. Dami. John 10:10 pati. Saka yung Kahit may sabi Bishop yung Quote and quote eh, no? Revelation 28, kumakatok. Yung In-apply yung mga worldview natin ngayon. Iba yung ibig sabihin ng auto. Enlightened ka talaga. Pero gamit na gamit natin yung mga talata. Yung sa giving bishop, yung press down. Yung Press down, shake it Shake it together. Diba? Eh wala namang pinag-usapang money roon. Pera, oh. Wala namang pera pinag-usapan doon. Ang ibibigay mo doon, mercy, forgiveness, love. Yun ang ibibigay doon eh. Yun ang subject doon. Eh kaso, kinukutin para sa pagbibigay. Di ba yung 9:6 to 7 ng Corinthian? Magbigay in proportion, bukal sa kalooban, hindi napipilitan lang. Minsan ang inano yung mga Inamin naman sa giving, hindi pala sa giving yun. Ng tithes ha, tithes and offering, hindi pala sa tithes and offering yun. Oo. Ang ano dyan, talagang interpret the text by its context. Yun ang pinaka-safe. No? O ganyan ka, Pero Bishop, ito yung binabaliwala ng iba. mm, Yung pag-aaral. yung pag-aaral. Hindi nila alam, ang napakahalaga pala eh. Marami pa akong ginagawa. Parang nakikita nila, nag-aral na nga kami ng for how many years, nag-aral na naman. Ang isang delikado pa sa lahat, yung presupposition, yung idea na inculcate over the 70s to 80s hanggang 90s na as the Spirit leads. Yung idea na as the Spirit leads. Basta't kung anong dumating dyan, kaya nauso yung nag-prepare ako ng sermon. Sa linggo, pagdating ng time na tatayo na ako sa pulpit na iba, hindi yun ang gustong ipasabi ng Holy Spirit. Hindi ako niniwala doon. 1 week ka nag-prepare ng sermon, tapos nung tumayo ka sa pulpit, wala prepare ng sermon, hindi ka nag-pray, hindi ka nilid ng Holy Spirit. Tayo mo sa pulpit, nag-lead ng Holy Spirit ng iba, pabago-bago ng isip ang Holy Spirit. Baka nag-prepare yung pastor nang hindi nagsambuli sa Holy Spirit. Yun, baka naman. Sabihin Pwede na naman. sa sermon, Oo. Bilang mga pastor, sometimes, hindi, ang isip mo. Oo, ito yung gusto mo. Oo. Without asking the Holy Spirit, Lord, ito ba kailangan nila? Kaya pagdating ng preaching niya, parang hindi ito hindi dinidisiplina siya. Alam mo nang hindi yan, pinatuloy mo ka. Oo. Kasi ramdam mo naman eh. Nag-prepare ka, like for example, pero ramdam mo parang, there is something na hindi ito parang ganun ramdaman mo. Ngayon, meditate ka uli, biglang, kung may leading ng Holy Spirit, bibigay ka agad yan. Bago ka tumayo, bibigay yan. Tsaka magsusulat ka, ang bilis ng dating ng mga revelation. Sinunod mo siya, pagtayo mo doon. So, may mga ganun na instances, hindi naman laging ganun. Laging ganun. Madalang lang yun. Ang best talaga, prepare ka talaga. Parang oras ang pas ng tayo, linggo, oras na natatawa. Isa pa sa danger ng preaching without an outline.
na wala kang script na sinusundan, base sa experience ko, ang dami kong mga maling nasabi na hindi ko siya dapat sinabi or dapat ganito ako sinabi at meron akong gustong sabihin na hindi ko nasabi. May mga ganun. Yung mga ganun, ano? Kasi hindi talaga prepared eh. O mga on the Tumutulong. spot, yung as the spirit leads kasi ang na-inculcate sa akin. Ganun. Mas, minsan pag nakikita natin, pag nagsasalita pa, parang sino magsalita ng politician? Paano may kondi ko siya eh? Talo ka pa ng politician may kondi, ikaw wala. Freestyle. Leading ng Holy Spirit. Okay, so hindi natin po pwedeng i-set aside ang grammar. Yes. Grammatical order. So, pangalawa, rule number 2, each biblical writing was written by someone to specific hearers or readers in a specific historical geographical situation for a specific purpose. Rule number 2, historically. Okay. Open our Bible in the book of Matthew chapter 10. Ito yung pagtawag doon sa 12 disciple ng Panginoon. Tama? The 12 disciples instructions for service. So, in particular sa verse 5, sabi roon, pinangalanan na kasi hanggang verse 4, di ba? Kasama si Judas Iscariote. Verse 5, these 12, Jesus sent out after instructing them, do not go in the way of the Gentiles, and do not enter any city of the Samaritans. Ano instruction? Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil, no? O sa syudad ng mga Samaritano. Kita mo? Pag nabasa mo yan, ano yan? Timeless, time-bound. Time-bound. Time-bound yan. Sa kanila lang yan. Sa 12 lang yan. Baka may sumali kayo dyan. Kasama, ay, nabasa to, hindi rin pumunta. Okay, dinoktrina mo, no? Oh, doctrine, no? Oh. Hahanapin lang. Tapos verse 6, but rather, go to the lost sheep of the house of Israel. Oh, sino lang hahanapin? Sino babahaginan? Yung mga nawawalang tupa ng Israel. Eh, paano, pastor, kung nagwawala? Basta yung sabi, no? Rather, go to the lost sheep of the house of Israel. Verse 7, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. That is the message. Ano mensahe? The kingdom of heaven is at hand. Diba? Verse 8, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons, freely you receive, freely give. Oh. So, yung mensahe nila, hindi yung the gospel of Christ. Different yung message na dala nila. The kingdom of heaven is at hand. Kaiba sa mensaheng dala ni Pablo. Ang mensaheng dala ni Pablo, 1 Corinthians 15, 1-4. Diba? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nilibing, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y umakyat doon sa langit. Sino yung tama? Si Kristo o si Pablo? When you preach, the kingdom of heaven is at hand. That is their message. Their very message. Hindi nila pinapangaral. Nung 12 na to, hindi pinapangaral. Hindi inutusan ni Kristo na ipangaral ninyo na matay si Kristo. Nabuhay. Buhay pa nga siya eh. Buhay pa siya dito. Di ba buhay pa tapos di ba pang ganun papangaral? Kaya kita nyo yung historical, yung grammar, yung setting. So,
Tapos do not acquire gold or silver or copper for your money belts. Huwag daw or a bag for your journey, or even 2 coats or sandals or staff, for the worker is worthy of his support. Yan ang unang utos eh. Pero pag nagmimisyon yung mga tao, hindi na nagkakaroon. Yun yung sabi. Ito, kaya nga, applicable na sa 12 talaga ito. Sa kanila lang. Ang hahanapin nila, nawawalang tupa ng Israel. Not included ang Gentile. Not included ang Samaritans. Ang Gentile tayo. Ibig sabihin, hindi tayo included dyan. Ang Samaritans, half Jew, half, diba? Basta mistiso. Yun po yung, kaya mahalaga yung natawag na, historically. Rule number 3, the Bible is affected and influenced by the cultural environment from which its human writer wrote. Culturally. So dito po sisipatin natin ano ba yung kultura nila, applicable ba sa atin? Hindi porket nabasa natin yung kultura nila, gagawin na rin natin kultura natin. Diba? Basa nga Ruth 4:8. Ruth 4:8. Ruth 4:8. Kaya't nasabihin ng lalaki kay Boaz na siya ang bumili, hinubad dito ang kanyang sandalias at binigay kay Boaz. Anong kultura diyan? Kinsman Redeemer yan diba? Tapos ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak, ikaw ang dapat na sumalo, diba? Pero dahil ayaw niya, ayaw niyang gampanan yung kanyang pagiging pinakamalapit na kamag-anak, anong ritual? So, the closest relative said to Boaz, buy it for yourselves. Ikaw na bumili, hindi, ayoko. Sabi ganon. Anong ginawa niya? And he removed his sandal. Diba? Verse 8. Then Boaz said to the elders and all the people, you are witnesses today that I have brought both from the hand of Naomi all that he belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and Malion o Malon. Sabi nga number 7, now this was the custom in former times in Israel concerning the redemption and the exchange of land. To confirm any matter, a man removed his sandal and gave it to a man, to other. And this was the manner of attestation in Israel. Ito mo yung removing their sandal, So, siguro may pamalit naman siya, Kasi napakahalaga ng sandals doon. Yun ang pang-travel nila Mahirap maglakad na nakapaa doon kasi mga, bato-batuhan Rule number 4. Each biblical writing was accepted or understood in the light of its context. Contextually. Bawat writing, biblical writing, ito po ay mai-interpret mo properly kapag ka inilalagay mo siya sa konteksto. Amen? Yung sabi ko nga sa inyo, John 3:16. Like for example, isang talata yun. Very common niya sa mga tao, mga pastor, mga Kristiyano, di ba? Kahit na bagong mananampalataya di ba? DBBS o kaya yun na kagad ang kabisado ng mga Kristiyano For God so loved the world that He gave His only begotten Son.
that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Whoever believes, sino man sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Eh lahat ng mga kahit na kulto, sinasabi sumasampalataya sila eh. Roman Catholic, sumasampalataya yan. Diba? Eh di may buhay na walang hanggan yan. Iglesia ni Cristo sumasampalataya, eh di may buhay na walang hanggan. Whoever believes should not perish. Oh, sino yung totoong sumasampalataya? Sino totoong mananampalataya? Ini-interpret ng konteksto. For you to know kung sino yung whoever diyan, umpisahan mo sa dialogue ni Nicodemus. John 3:3. Kasi connected ang John 3:16 sa John chapter 3 verse 1. Kasama sa konteksto yun. Kay Nicodemo niya pa rin sinabi ang John 3:16. Siya pa rin ang kausap diyan. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In other words, yung whoever diyan ay yung mga babae at lalaki na nakaranas ng born again experience. Meron kang rights para i-claim yan. Dahil nasa konteksto yan. Hindi relihiyon yan. Diba? Ganyan ano yung tinatawag na context. Don't interpret the text by itself. Yung text lang. Tsaka yung madalas sinasabi nila, naniniwala naman ako sa Diyos. Dadasal naman ako. Ayun yung example ni Jesus yan. Kinausap niya din, naniniwala rin sa Diyos. Religious people yan. Religious ba yan? Pero hindi porket religyoso ka, maka-Diyos ka na. Di ba? Godly. Pwede ka maging religious people, pero hindi ka godly. Tama? Kaya mahalaga yung context. Lagi ko sinasabi, mahalaga ang context. Diba? Yung 18:20 ng Matthew, tinanggal. Binigyan ng kahulugan. 2 or 3 gather together in my name, I am in your midst. Diba? Philippians chapter 4 verse 13, tinanggal. I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4:19, tinanggal. Binigyan ng kahulugan. Claim ng claim ang mga Kristiyano, claim ng claim. Ang kukunat naman sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Diba? Ang lalakas ng loob, i-claim ang 4:19, Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs. Pero yun pala ay prayer wish yan ni Paul. And sabi ni Paul, and my God shall supply all your needs. Kasi nakakatanggap siya ng mga kaloob. No? Kaya niya binabanggit yung mga bagay na yun. Kaya kung gusto niyo ipag-pray kayo ng lubos ng tama ba yung mga pastor ba? Mas lalong pinag-pray yung mga giver. Mas lalo mong, Lord, lalo mo siya pagpalain kasi nakita mo naman ang puso niya, pagbigay siya. Eh, paano yung mga hindi nagbibigay? Minsan pag may pray ka, Lord, pagpalain mo po yung nagbigay. Yung hindi po nagbigay, pagpalain mo sila, Lord, para may pambigay sila. May pambigay nga, hindi nagbigay eh. Bibig lang po naman. Ayan. Panalangin mo, Lord, matanggal mo yung patunatan. Yan, kaya nga ganun. Kaya maging specific din, no? Kaya tuloy, yung mga hindi nagbibigay, okay naman, pagpapalain din pala ako eh. Pinag-pray naman ako, pagpapalain din ako eh. Huwag na lang uli ako magbibigay. Yung mga hindi nagbigay, Lord, bahala ka na. Ano kaya ang termino, no? Gagawin, ano? Bahala ka na. Yeah. Rule number 5. Each biblical writing took
on the nature of specific literary form. Literary, yung blanco. Yeah. Bawat biblical writing, kaya sabi ko sa inyo, may genre yan eh. Merong literary form yan. Sa ibang salin, anyo ng pagkakasulat. Nakapaloob siya doon. Hindi po pwedeng mawala yan. Pag tinanggal mo, mawawala talaga eh. Pag nasa konteksto siya, alam mo siya. Di ba? May literary form yan. Kung parable yan, kung epistle yan, alam mo yan eh. Di ba? Kung yan ay apocalyptic, lalo na apocalyptic, itong Book of Revelation, napakaselan i-interpret niyan. Huwag niyong i-approach yan na literal. More on symbolical yan. Itong apocalyptic na to. Yung minsan yung symbolical, ginagawang literal. Di ba? Wala na, nabasa mo. Pag nagkasala yung kanang kamay mo, putulin mo. Mas mainam pang putulang isa. Punta ka naman ng langit. Ano yun? Nabasa mo yun. Di ba? Dukitin mo yung mata mo. Mga figurative speech, kailangan sa alang-alang yung mga ganun. Kasi pagka hindi ka marunong, kumbaga sa encourage mo yung mga miyembro mo. Anong gusto nyo? Punta kayo ng impyerno, dalawa kamay nyo. O impyerno, buong buo sunog kayo. Mas mahigit na siguro. Paputol nyo na. Paano kung nagkakasala yung toy-toy mo? Di ba? Kasi sabi, hindi naman kamay lang pinag-uusapan doon, di ba? Mata nga pinag-uusapan eh. Di ba? Basta anong bahagi ng katawan mo na nagiging sanhi ng kasalanan. Ibig sabihin ng putol, hindi literal. Di ba? Itigil. Huwag nang ituloy-tuloy. Okay? Rule number 6. Its biblical writing was understood by its initial readers in accord with the basic principles of logic and communication. Logically. Kanina, literary. So, logic. Dito, Bishop. Literarily. Literarily. Yeah. Literarily. Ito nga. Literary. Sa contextually. Ito, logically. Puro adjective sila. Para same ang pronunciation. Okay, so tingnan nga ninyo 1 John 1, 8 to 9. King James Version nga ang ninyo. King James Version. 1 John 1, 8 to 9. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, if we say we have no sin. So, pag sinasabi mo na wala kang kasalanan, dinadaya natin mga sarili. Katotohanan ay wala sa atin. Ang katotohanan ay wala sa atin. Walang pinapahayag natin. Kung pinapahayag natin na ating mga kasalanan, siya ay tapat, makatarungan na magpatawad sa ating mga kasalanan sa lahat ng kalikuan. Okay. So, ano yung ibig sabihin ng unang yung 8? If we say we have no sin. Sinungaling. Sinungaling. Iyan na yan. 1 John 3:9. Tingnan nyo. Dagdag. 1 John 3:9. Tingnan nyo yung logic dyan. Whosoever is born of God doth not commit sin,
For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So, meron bang pagkakaiba yung dalawang ano? 1 John 3:9 Sino ang pinangalan? at saka 1 John 1:8 to 9. Yeah. 1 John 1:8.